okay naman ang ating kapulisan. Marami tayong mga kaibigang pulis. Opo. Kaya naiinis ako pagka yung isang sinasabi nila, hindi ko naman sinasabing totoo na dati involved. Ito yata, aminado naman siyang involved siya dati sa Alex Moncayo Brigade. Kung upasalain na lamang, Opo. kung mang-upasala na lamang ng ating mga kapulisan, kaya umiinit ang dugo ko rito kay Paduano Di ba dati siya, yung grupo niya, may aligasyon na yun daw Alex Moncayo Brigade, yun yung mga Sparrow unit. Yun ang pumapatay ng mga pulis at mga sundalo. Grupo nila. Oo. At may mga impormasyon naman na nagpapatibay doon sa sinasabi natin. Ayun. Oo, na parang lumalabas na rebel returnee yata yan si Paduano. Natatanda ko pa yun na nandun ako sa kapulisan noon kasi ang tatay ko, kaibigan si Mayor Lim. Nung Western Police District Chief, si Mayor Lim, nag-form siya ng mga Eagles naman, pagkalaban ng Sparrow. Pero attorney, whatever na mga nakaraang pangit, sana mawala o mabawasan. Kaya nga, natatawa ako kanina, itong kasama natin si Daryl, parang may pinatatamaan ka yata. Nung sinasabi mo, ang taong makapalang muka ay hindi alam ang ibig sabihin ng salitang hiya. Yan, mabigat. Oo. Itong si Daryl. Baka pala makeup. Pero Daryl, ingat-ingat ha. Nakita mo nang nangyari sa SMNI. Mga pinapatamaan. Anyway, ang problema hindi nawawala Lalo na yung disinformation. Ayun. Di ba may resolution pa naman ang ating Kongreso na, di ba sabi ko ang analysis ko, ang tingin ko ay ito ay para magkaroon ng chilling effect o matakot, maalangan, madeter yung mga kritiko ng gobyerno. Ito disinformation na naman ang ibinungad sa atin kaaga-aga sa taon. Kita mo to ha. Sinasabi ng ating embahador sa Estados Unidos na si Babes Romualdez na hindi daw imbitado si Pangulong Marcos sa panunumpa ni incoming President Donald Trump dahil as a matter of policy, polisiya daw siguro ng State Department kasi ang Amerika wala pong Foreign Affairs Secretarian. Okay. Ang nagko-conduct ng foreign affairs, ang nagseset ng foreign policy ay ang Secretary of State. On the theory, tama naman, hindi lang theory, on the principle rather, that since the President as Chief Executive sets foreign policy, ang kanyang alter ego yung Secretary of State. Yun ang lumalabas na Secretary of Foreign Affairs sa atin. Secretary of State ang tawag. Okay. Mga ambassadors lamang daw ang inanyayahan para sa panunumpa ni Donald Trump. Okay, yun ang sabi niya. Kaya hindi po imbitado si Marcos, hindi dahil hindi believe sa kanyang Amerika. Ngunit wala pong mga heads of state, walang Pangulo, Prime Minister, Chancellor na imbitado. Yun ang sabi nila. Ngunit, eto ibinalita na ng mga media organization sa Amerika last month na may mga inimbitang mga presidente. Eto mga heads of state na inimbita. Si Chinese Premier Xi Jinping. Talaga? Oo. Biro mo, may away pa nga ang China. Kasi sinabi naman ni Trump, gusto na naming makipagbati sa China. Ayaw na naming nagkakainitan kasi pangit para sa trade. Ayun. Sa ekonomiya. Oh, that's good. The first and the second biggest economies in the world mag-aaway, walang mangyayari. Walang mangyayari. Okay. Although, sabi ni Premier Xi, ay magpapadala ako ng high-level delegation. Mga matataas. Baka tinatamad lang siyang bumiyahe. Eto pa. Yung Pangulo ng El Salvador. Can you imagine El Salvador? At isang Latin American country na maliit lang naman dati, nagpapatayan dyan mga tao May civil war dyan. Si Nayib Bukele. Ay inimbita rin
At ang Prime Minister ng Italy na si Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. Sabi niya, nung dumating sa kanyang invitation, molto bene. Ano Sabi niya, yun? Italian very good. Molto bene. At sabi niya, sila ay nagkumpirma na dadalo. Etong si President Javier Milei ng Argentina. Kasi ayaw ni Donald Trump na umiiyak ang Argentina. Kasi don't sabi cry niya, for don't me." cry for Argentina. Inimbita rin niya. Okay. O bakit na ganon? Sasabihin ng ating embahador, hindi, walang imbitadong pinuno. Puro ambassador lang. Pagkatapos, hindi naman pala totoo. Bakit ganon? Mas pangit, no? Bakit kasi sinungalingan? Ngayon, wala akong sinasabi na dahil Romualdez ito, ay hindi nagsasabi ng totoo. Non-sequitur po yun. Hindi po ganon. Illogical po yun na porket Romualdez ay sinungaling. Hindi po, wala po tayong sinasabing ganon. Pero, bakit ganito may panlinin lang? Kung hindi inimbita, eh di hindi Okay lang. inimbita. Kaya lang, magtataka ako na hindi imbitado. Alam niyo kung bakit? Sapagkat, di ba kinoconsider tayo na isa sa mga pinakamatigas hindi na kaalyado Ayun. ng gobyerno. O kita mo ha? Sabi, kita pa naman, tinawagan pa. Nakuryente tayo dyan. Tinawagan pa ni Pangulong Marcos si Trump para batiin, di ba? Oh, yes. Kinongratulate pa. Oy, congratulations, blah, blah, blah. Inihintay niya. Parang hindi yata ako iniimbita nito, Tumawag pa naman ako. Opo. Di ba? Eto pa, sinabi pa, sumipsip pa ang DFA natin. Sinabi nila, yung tawag daw yon ay nagpapatunay na, eto, i-quote ko na, the positive momentum and trajectory of our bilateral relations with the United States. Sabi pa ng DFA, the United States remains an important ally, partner, and friend to the Philippines. We look forward to working with the Trump administration to ensure that Philippines-U.S. relations continue to thrive, benefiting from the strong cooperation in security, defense, and economic partnerships, as well as broader engagement in other areas of mutual interest. Ang ibig sabihin, dinagpalitan ng presidente. Opo. Reading between the lines, tumawag tayo, uy, bago na ang presidente, tawagan natin. Yes. Parang sinasabi, Boss Donald, bagamat ikaw na ngayon ang presidente, tuloy natin yung ating relasyon na nandito kami bata mo ako. Pero ang sagot sa kanya, dead man. Talaga? Hindi inimbita. Kung baga sa kwan, parang sumisip-sip ka Opo. sa amo mo bago hindi ka pinansin. Yun ang nangyari. Puro-puri pa, uy! Kami alay nyo kami. May special relations tayo. Tuloy-tuloy yun sa depensa natin. Paano ang problema natin? Inaway natin ang inaway ang China nung panahon ni President Biden. Yeah. Kasi yun ang direksyon ng foreign policy ni Biden. I-contain ang China, naglagay ng EDCA sites dito, naglagay ng missiles. O ngayon, ang policy ng bagong administrasyon, ang incoming administration ng Estados Unidos, ay makipagbati. Saan tayo pupulutin ngayon? Anong silbi pa natin? Iyon ang sinasabi na independent foreign policy dapat. Diyan tama si Pangulong Duterte. Kasi nga, katulad yan, nag-iba ang ihip ng hangin sa Washington. Masyado kang tumaya. You put all your eggs in one basket. Ayun. Yung mga itlog ng Pangulo, Marcos. Hindi, di ba eggs in one basket? Itlog. Sige, Yung sige. itlog niya, yung mga itlog niya, ay inalay na niya sa foreign policy ng Amerika noong panahon ni Biden. Ngayon, hindi na kailangan yung itlog niya. Yung mga itlog niya, di na kailangan. Wala na siyang choice. Oo. Kumbaga. Meron pa siya uy, strongest ally nyo kami Tuloy-tuloy tayo. Dead ma, hindi inimbita.
Tsaka nung naupo si President ng US na bago. Although second time na to, di po ba? Ang sabi niya talaga, babaguhin ko ano man ang pagkakamali ko dati. Sinabi niya po yun. Ayun yung tumanim sa isip ko na, okay to. Ibig sabihin, iniintindi niya yung mga desisyon niyang mali na babaguhin niya to correct it. Alam niya na sinabi niya yun, ay titi mo sa iyong isipan. Yes, tumimo talaga. Ayun, tumimo talaga sa iyong isipan. Oo nga, ikaw talaga. Ayun nga ang nagiging problema kung ikaw ay masyadong subservient. Yun. Di ba sinasabi doon sa Tama. sa 48 laws of power, pagtingin ikaw ay hawak na sila bali wala ka na. Wala ka ng power. Ayun ang nangyari dito. Can you imagine, bago magpapalusot sila, hindi wala namang inimbitang heads of state. Opo. O mga ambassador, anong tawag mo nung sa Prime Minister ng Italy? Hindi ba head of state yun? Kasi parliamentary sila Opo. Yun nga sa El Salvador. Can you imagine El Salvador? Inimbita. Ang Pangulo ng Pilipinas, may mga 10 EDCA sites dito, may missiles. Napaliwala. Hindi inimbita si Bukele. Sa pangalan pa lang, ang ganda-ganda, Marcos. Ang ganda, Marcos, di ba? Ito, Bukele. Inimbita si Bukele.